na naman. Sige, pasok. Akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang. Pero actually kasi nakakapaggulat, no? Tingnan mo, medyo kumapal-kapal ng konti yung buhok niya, tapos nag-iba yung itsura ng mukha niya. Pero yung damit niya, itsura ng t-shirt niya, pag ganun pa din. Tapos yung coat, parehas pa din. 10 days ago na lumipas, parehas pa din ang suit niya. Tapos nag-iba ng konti yung mukha, medyo nagkalaman, tapos nagkabuhok ulit. Talaga lang. Ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Really? Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente.
At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan Ay, grabe. na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Annalyn Ando, shout out. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may Mga kakabsat, baka sa part 3 nito, mga kabsat, pati si Lisa meron ng insertion. Dinadawit na lahat, mga kabsat, anak ng kamote. Oo, sige, Saldi, pasok. 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatanggal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Putra kita, Saldi ko, mga kabsat. Purong halos naging vlogger na rin pala siya, mga kabsat. Vlogger the Zaldi. Zaldi the vlogger. Tragis. Anak ng kamote. Pati si Lola Imelda, idamay na din, sabi ni Minnie Artos. Kaya, sure yan, maestro. Sino yung si First Lady? OMG, grabe. O siya, punta natin si Sandro Marcos, si Sandro Marcos. 1.4 million. Tingnan natin, ha. Wait lang. O yung isang page niya ang nagsabi nun. Senior ni Sir Yayam eh. Wait lang, check ko. Ito, meron na tayo. Pili ko ito yun. Ito ba yun? Press statement of the budget leader 4 hours ago. Mukhang ito na ngayon. Sige, basahin natin to. O, ito, sinabi ni Representative Sandro Marcos. Wait lang, basa-basa muna tayo saglit. Alright. Sabi dito, anyone can sit in front of the camera from abroad and spew lies. The statement from nearly crowned champion of the DDS cable. Former Congressman Zaldico are frankly as fantastical as they are false. I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility whose vested interests are to release their videos to destabilize the government. Aguy, this is someone who our kababayans knows to be the architects of this mess, yet continues to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha. May naniniwala ba, mga kapsat? Meron ba naniniwala na dito kay Zaldico na wala daw siyang nakuha? Napunta daw kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Evidently, the only path that he sees for himself is one
where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Kung gusto niyang pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon para absuelto siya sa kanyang mga krimen. Siyempre kung ang usapan nila sa kabilang panig, wala na si BBM at papasok din si Sara, ipapardon natin lahat ng mga kaso nyo. Ganon din sa mga nakasuhan na ngayon at yung maaaresto na sa December 15. O di hayahay na sila. Di ba? Kaya gigil na gigil, G na G sila na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos para maprotektahan yung mga personal na interest nila. Agoy! Nakapo. In fact, the intel suggests that already struck a deal with those who stand to benefit from such a change. Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Zaldico was removed as appropriation chairman because members caught wine of his insatiable greed and corruption, greedy, not because of his whim of any individual sagasa that he orchestrated in a certain district such as Bulacan and other municipalities speaks for themselves. Sa aking mga kababayan, si Zaldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umalis sa hustisya. Huwag po tayong magpapabudol sa kanya. Hindi ito rebellion, ito ay destabilisasyon. Nakapaw! O, kanino kayo maniniwala mga kabsat? Niniwala kayo sa nasabi ni Zaldico, Putragis. Sabi niya, naku po pag umuwi ako dyan, totodasin ako dyan. Zaldico. Anak ng kamote. Yung sinasabi ni Ko ay sarili niyang mga gawa, kaya slam niya ang question. Ginamit lang si PBBM at speaker. Diba? Sabi ni Sweet Girl 18. Shoutout sa iyo, Kapsat. Ayun na nga. Diba? Tignan na lang natin, Mabsat, no? Pero so far, no? Itong si Zaldico Putragis, no? Harapin niya yung kaso niya dito. Or kaya, harapin niya, patunayan niya yung mga sinasabi niya. Panumpaan niya, di ba? Bago kayo maniwala dyan. At bago tayo mapapaniwala. At hindi naman talaga tayo maniniwala. Kasi lahat ng ebidensya kasi na ituro na sa kanya. So, sukol na siya. At wala na siyang choice. Di ba? Wala na siyang ka-choice, kundi magturo na lang at kung sino-sino tinuturo niya. Gito niya ngayon, may tinuro siya ngayon, di ba? Si Sandro Marcos, anak ng kamote. Sino isusunod mo? Zaldi. Sino isusunod mo dyan? Putragis. Anak talaga ng kamote. Oh, nako po. Kaya yung VP na yan, pag wala na yan sa pwesto, tambal. Tambak ang kaso, lalo na yung nagbanta sa buhay ni PBBM, FLIS at MR. Kaya nga, may video yun, di ba? May ebidensya. Di ba? Kaya naku po, abangan natin ang susunod na kabanata sa mga yan. Sa sakali mo na bumaligtad ang ihip ng hangin. Lalo na ngayon, naka-archive pa din naman so far, no? Pwede pa namang mabuhay, no? Pero actually guys, konti na lang, 2 months na lang. Parang kailan lang, no? 2 months na lang, pwede na mag-refile. Kaya malaki ang problema nila talaga. Kaya no choice. Konti lang ngayon. Anong tawag nito? Double time sila sa kaka-fake news nila. Try guys. Agoy. So, laka po mga kapsat, kaya huwag kayo magpapabudol, no? Lalong-lalo na dito kay Harry Roque na especially kahapon, Mabsat, may sinasabi siya. Ito, share ko sa inyo. May sinasabi si Harry Roque, mga Mabsat. Dito. Asan na yun? Oops, di pa lumalabas ha. Bakit nga Asan na yun? Ito, ipagdasal. Tama, ito na ngayon. Teka, i-share ko yung link. Palilipatin ko kayo, Mabsat, may premiere ako. Ito. Speaking of Harimau. Okay, lipat po tayo. Lipat na tayo, mga Mabsat. Ito, mag-usap tayo dito sa premiere ni Maestro. Copy.
Ayan. Palipatin ko kayo mabsat dito wala na tayong subtopic na iba. Ito na, premiere na po, alas 6. Eksakto alas 6 ngayon. Lipat po mabsat, lipat tayo, usap tayo sa kabila. Alright, lipat tayo sa kabila. Sa premiere mabsat. So, thank you very much mga kabsat. Nako po. So, abangan natin mamaya pag uwi natin. Sigurado merong mas detail na confirmation kung ano ba talaga ang nangyari dito kay Harry Roque, no, at saka dito sa mga walang kwenta na pinagpapalabas ni Zaldico mga kabsat. Trigger Woman shout out. Ayan, Mark Pangan. Okay? Lipat na po, lipat mga kabsat. Lipat po tayo. Nauna. Lipat tayo. Okay, yan na po. Maraming salamat, maestro po.